Ayan. Bago po natin simulan, sabay-sabay po nating banggitin yung deklarasyon natin ngayong taon. Ayan, sabay-sabay po tayo. Ang pamamaraan ng Diyos ay walang kamalian. Ang kanyang mga salita ay maaasahan. Sa tulong niya, kaya kong salakayin ang sinuman. Ipinangako na lalakip ang mga tandang ito sa magsisinampalataya at higit pa ang magagawa kaysa sa mga nagawa na. Tayo ay sumulong sa kapangyarihan at ang kininang tagumpay. Magagawa natin ang lahat dahil kay Kristo. Kasi siguro tayo na walang imposible sa Panginoon. Tayo ay humanda at tingnan ang pagliligtas ng Panginoon. Ating tingnan ang mga bukid, mapuputi na upang anihin. Kaya ating palakasin at arugain ang mga anak ng Diyos. Turuan natin silang sumunod sa lahat ng inuutos ng Panginoon. Bumangon tayo at isulong ang kaharian ng Diyos ngayong taon. Hallelujah! Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yes, Lord, we worship you. Hallelujah! Ating simulan ng araw natin na ang Diyos ang pinapapurihan at ang Diyos ang gustong kasama at ang presensya ng gustong maranasan. Amen? Yes, Lord! Thank you, Jesus, for the joy. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus, you are our God and you are the reason, Panginoon, of this season, Panginoon. Joy to the world, the Lord is come. Let us
of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Hallelujah! Yes, Lord! We worship you, our God, our Father. Hallelujah! Sumigaw ang lahat ng malaya! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah, Lord. Pinalaya mo na kami, Panginoon. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya! Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes, Lord! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Kapalayang ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumayaw! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking Minsan pa, malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan.
namin, Panginoon, sa oras na to, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, huwag tayong mahihiya na ibigay yung best natin para sa Panginoon kasi Panginoon mo yan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We honor you. All the praises belongs to you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. You're our God. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Yes, Lord. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Ang Diyos na lumikha ng langit, ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaawi sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat umaawi. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Ikaw na lumikha ng mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawi. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Ikaw na lumikha ng dagat, punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawi. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Yes, Lord. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw.
ikaw na lumikha ng langit at lupa, puno ng biyaya at pag-ibig. Ika'y bumaba upang ako'y tubusin at iligtas. Ikaw ang Mesiyas, ikaw ang Mesiyas, ilaw ng buhay, isinilang ka sa sabsaban. Inialay ang buhay upang ako'y bigyan ng pag-asa. Kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ngayon ako ay malaya. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ako'y puspos ng pag-asa.
voice, purihin. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay kamangha-mangha. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay dakila. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw, na sa'yo, karapat-dapat, Panginoon, ang lahat, ng papuri ang lahat ng pagsamba, dahil Ikaw ay kamangha-mangha, Panginoon. Ikaw ay kamangha-mangha dahil sa lahat ng pwedeng iligtas, Panginoon, kami pa ang iyong pinili, Lord God. Sa lahat ng pwedeng mahalin, ibigin, Panginoon, at alayan ng kanyang dugo, ang kanyang buhay, Lord, kami pa ang iyong pinili, kaya Ikaw ay kamangha-mangha, Panginoon. Ikaw ay kamangha-mangha, Lord God, dahil sa pagmamahal mo. Ikaw ay kamangha-mangha, Panginoon, dahil sa kabutihan mo. Ikaw ay kamangha-mangha, Panginoon, dahil sa kapatawaran mo. Ikaw ay kamangha-mangha, Lord God, dahil sa kalakasang patuloy mong ibinibiyaya sa amin, Panginoon. And Lord, right now, Ikaw lang, Panginoon, ang aming nais na papurihan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming nais na awitan. Ikaw lamang ang aming nais na pasalamatan, Panginoon, ng aming mga buhay, Lord. Our lives are not worthy, O God. Our lives are not worthy, Panginoon, but You have chosen us. You have forgiven us. You have loved us, O Lord, unconditionally, Panginoon. At yun ang dahilan, Panginoon, ng selebrasyong ito. Yun ang dahilan, Panginoon, ng season na ito, Father God. Yun ang dahilan, Panginoon, ng kung ano man, Panginoon, ng ginagawa namin sa panahong ito, Panginoon, at Ikaw lamang yun, Lord God. Truly the miracle is You, Lord Jesus. Truly the miracle is Your birth, Panginoon. Truly the miracle is Your love unto us that You have given freely, O Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming aawitan. Ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming pasasalamatan. Lord, dahil Ikaw ay kamangha-mangha. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay dakila. Wala kang katulad, Panginoon. At Ikaw ang aming habang buhay na pupurihin. Ikaw ang aming habang buhay na aawitan. Ikaw ang aming habang buhay na pasasalamatan, Panginoon. Dahil Ikaw ay kamangha-mangha. Ikaw ay mabuti. At Ikaw ay mapagmahal sa aming lahat, Panginoon. And Lord Jesus, truly, the freedom that You have given us cost Your life, Panginoon. Pero Lord, hindi Mo yun isinumbat. Kailanman, Panginoon, Lord, hindi Mo isinumbat yung binigay Mo sa amin, Panginoon. Bagkus, Lord, patuloy Mo kaming inaantay. Patuloy Mo kaming inaantay at binibigyan ng pagkakataon, Panginoon, para lumapit sa Iyo, Lord God. Para yakapin Ka. At Lord, humingi, Panginoon, ng kapatawaran na nanggagaling sa Iyo. And Lord, Your forgiveness is also a miracle, Lord God. Your forgiveness is also a miracle given to us, O Lord. Kaya, Panginoon, tulungan Mo kami na ang aming magiging pamumuhay, na ang aming pananampalataya, na ang aming pag-ibig, Panginoon, ay patuloy lamang naming ialay sa Iyo. Patuloy lamang naming ibigay sa Iyo, Panginoon, ng walang panunumpat, ng buong buo. Tulad ng kung paano Mo kami minahal, tulad ng kung paano Mo kami, Panginoon, biniyayaan ng Iyong kapatawaran, O Lord.
And right now, Lord Jesus, we just wanted to continuously honor you. We just wanted to continuously give you the praise, give you the honor, the highest worship and adoration, oh Lord, because you are worth of all the praises. You are worth of all the thanksgiving. You are worthy of all the highest praises, highest worship, adoration. Pasasalamat ay sa iyo lamang. Ang pag-ibig, Panginoon, ay sa iyo lamang. At ang kalakasan, kapayapaan na patuloy naming natatamo ay sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We honor you, Father. For you are the King of Kings and the Lord of all, that we will forever and ever worship, adore, and be grateful for. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We honor you. We praise your name. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Amen. Before po tayo umupo, batiin na at kamayan po natin ang mga kapatiran natin. Worshipers, blissful with gladness and thankfulness. Abundant life is what we own, and mercy and love He fills our soul. Abundant life is what we have. This is the promise of our God. Abundant life is what we receive. The fullness of life. Triumphant in all our endeavors, living as one, we're more than conquerors. God's light and love are what we share, working in ministries, constant care. Abundant life is what we hold, and mercy and love He fills us. Amen. Praise God. Can you please come forward, kids? Buti pa sila energetic pa rin. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating mga pinakabatang mga miyembro ng ating iglesia. Tayo pong lahat ay pwede po bang lumipat muna dito? Let's fill in yung mga chairs na wala pa pong laman. I know the angels are there, but it is good kapag kayo po ang makikita dito sa mga upuan na ito. Okay, so tayo po ay maglagak ng ating mga kamay. Let us lay our hands to these children and pray for them and bless them once again. Tayo po ay manalangin. Our dear Heavenly Father, we honor you. We thank you, Father God, for the lives of these little children, the little members of our church. Thank you, Lord, because you sent them once again, Father God. You woke them up so early, Panginoon, for them to receive spiritual blessings from you. Lord, you told us, or you told in your word, that let these little children come to you, Father God, because they are the inheritors of the kingdom of God. That's why, Lord, we thank you for their lives, because through them, Panginoon, magpapatuloy po ang evangelism. Through them, Father God, magpapatuloy po ang pagpupuri namin sa iyo, because through their lives, Father God, the leaders will arise, the evangelists will arise, the pastor will arise, Father God, and the different professionals, Father God, will arise through the lives of these little children. That's why this time, Father God, we claim their lives, we claim their ability, Father God, that they will work for your kingdom, for your glory alone, Father God, as they grow, Father God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito, and as they have this Christmas party, Father God, help them, Lord, to have the enjoyment. Let the Holy Spirit dwell in their hearts, Panginoon, na maunawaan nila kung ano po yung reason of having this Christmas party, Father God, and for the teachers that they're
going to hold them, Panginoon. Let the patience, let the compassion and love, Father God, extend, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito, Panginoon. And may they truly experience the joy of this Christmas, Panginoon, na hindi lamang tungkol sa aginaldo, hindi lamang tungkol sa regalo, but it is all about you, O God. That's why we want to entrust to you their lives, Father God. Let your protection, your guidance, and let your grace be with them, Father God. And as they depart in this place, Panginoon, dala-dala nila yung joy na nagmula, Panginoon, sa iyo lamang. Salamat po. Ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat, Panginoon, sa iyong pangalan lamang. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless you, kids. Be good to your teachers. But, alam mo yung parang ang solemn lang ng dating, tapos parang yung pangungusap ng Lord sa mga words na ibinibigay every night, parang very intimate lang siya. Sino po yung nag-i-enjoy sa sambang gabi? Uma-attend lang po ba tayo just because of our ministry? Para tumugtog, para makinig ng, makita nila, Pastor, that we are present? Hindi po yun yung reason ng sambang gabi. Yung dahilan po ng ating pagsasambang gabi is para mas lalo nating malaman at maging malalim tayo sa salita ng Panginoon kung bakit natin sineselebrate yung season na ito. Ganon din po, di ba, pagka mahal na araw, we're having our 7 last words para mas lalo tayong maging deeper sa salita ng Panginoon at maunawaan natin, hindi tayo ma-stray away from sa celebration na ginagawa ng mundo. Kasi we're both celebrating it with the pagan. Sabi nga, this is a pagan practices. Pero it is you, kung paano mo isineselebrate yung season na ito at kung ano ba yung purpose and goal mo to celebrate this season. Nawa, iisa lang po tayo ng celebration o iisa lang po tayo ng sineselebrate. Ito po ay ang regalo ng ating Panginoong Jesus. At sabi po kagabi, ano po yung regalo, yung greatest gift na ibinigay ng ating Panginoong Jesus sa ating mga anak ng Diyos? It is the eternal life. Grabe, sumagot sa akin. Amen. Tayo po ba ay assured na that we're going to have eternal life? Amen. Mahina po. So, sige po, tayo po ay magpatuloy. Christmas is a time of miracle, a season of giving and season for forgiving. Kahit po hindi mga Kristiyano, alam niyo po, during Christmas time, ito yung panahon na naiintindihan ng mga tao that it is time for love. It is time for unity. It is time for peace. Yung mga magkakaaway, nagkakaroon ng misunderstanding, nagkakaroon po ng kaayusan pagdating ng Christmas. Naranasan nyo na po ba yon? Naranasan na po ba natin na during Christmas, dun ka palang nagbibigay ng kapatawaran? During Christmas, doon mo palang napatawag yung mga taong nagkasala sa atin. During Christmas, doon palang naaayos yung mga conflict na meron tayo. Ako po naranasan ko yun many times. Alam mo yung kami sa compound, magkakamag-anak, minsan may time na hindi nagbabatian. Pero during Christmas time, maglalabas kami ng pagkain sa gitna ng compound namin, tapos yung mga conflict namin, ayayakap namin, nasasabihan namin ng Merry Christmas. Ganon din po nawa yung buhay ng bawat isa. Bakit po? Lalo na sa ating mga Kristiyano. It is the season for us to give and season to forgive. Ganon din po sa ating mga Kristiyano, nawa tayo yung maging model. Bakit? Because we are imitators of Jesus. You are called to imitate what Jesus did, and that is 100% love. 100% forgive. Magpatawad po tayo. As we come together in the spirit of love and unity, let us remember the true meaning of Christmas. Throughout our Sambang Gabi, we learned about many words about Christmas. Nabungkal po natin ang Biblia patungkol sa Christmas, kung ano po ang sinasabi sa Biblia ng tungkol sa Christmas. Hindi daw dapat nawawala ang word na Christ. Di ba po? Sa celebration natin.
So God has His own reasons and plans. He is giving you a chance to know Him in the Bible. Before the angels appeared to the shepherds, the Israelites were having a hard time. They were suffering for 400 years as God was silent. Ito po yon yung sinasabi ko sa inyo. During the Old Testament po, dahil sa katigasan po ng mga tao, dumating yung point na sinasabi to, ay kagabi po kasama to sa message, nabanggit po ito ni Sister Riza, na nagkaroon ng silent time. Yan po yung red na yan between Old Testament and New Testament. That was 400 years of silence. It is between the Old Testament and the New Testament. So far, we know that God did not speak. No scripture was written. Wala kang maririnig, di ba? During the Old Testament, pinapadaan ng Panginoon yung kanyang mga salita sa pamamagitan ng propeta. But this time of 400 years, walang kahit anong narinig ang mga tao. Wala pang Biblia nung time na yon. Wala silang mabasang kahit anong salita ng Panginoon. However, dito po sa message natin, yung text po natin ngayong gabi, sa first book po ng New Testament, ibinigay na niya ang kanyang anak. And that is Jesus Christ. Ano po sabi dyan? For He will save His people from their sin. At tatawagin daw po natin siyang Jesus. Amen. Emmanuel. God is with us. So the first point po this morning is Jesus is the gift. Hindi na po ito bago sa ating pandinig. Bakit? Why Jesus is the gift? In John chapter 3 verse 16, sabi po doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Do you know the reason why Jesus, yan po, kung makikita nyo yung maliit na picture po dyan, ano po yung nakikita nyo pag tinignan nyo yung picture? Ano po yung nakikita nyo? May nakikita po ba kayo aside from the words Jesus is the gift? There is light. Because our Jesus came as a gift para magkaroon tayo ng liwanag. That is the purpose of light. Punta muna po tayo dito sa picture na to. Nakita ko po itong memes na to. Sabi ko, maganda to ha. Sabi niya, what are you carrying? Sabi ni Jesus. Si Jesus po, tsaka si Santa Claus. Sabi ni Santa Claus, many gifts for everyone. How about you? Sabi ni Jesus, just one gift. But it's enough for everyone. And this gift is already given to us. Pero most of the time, we're waiting for Santa Claus. Why? To satisfy our wants. Diba? But then, Jesus already have one gift, and that gift is for everyone. And that one gift is perfect. It's great. Amen? Kaya nawa po, naiintindihan natin yung ating sineselebrate ngayon. Because Jesus is the gift, He is the light of the world shining brightly in the darkness. Nung time po na hinahanap ng mga magi si Jesus, ano yung naging guide nila? It is the light. This light is a symbol of gift. It is a symbol of a guide. It is a symbol of our joy, hope, and peace in seeking God. Jesus is the strength for us, our Savior, that we might live. He is our shepherd, watching over us, taking care of us. And He is the gift from God, showing us God's love for His people. He is our Savior. Katulad nung introduction po namin nung year-end party, sayang po wala yung iba. He is our deliverer, and we heard an amen. He is our redeemer and healer, and most of all, He is your friend and your Father. May hahanapin pa po ba tayong iba? Wala na. Everything is in
Jesus. Yung mga nakakasamahan po natin, yung mga regalong tinatanggap natin, those are just bonuses. Those are also blessings na ginamit sila ng Panginoon para i-bless ka. But everything comes from Jesus. Kaya may regalo man o wala, magpasalamat tayo because we have this Jesus already and He is the gift. Pero hindi iaalaw ng Panginoon na matapos ang Christmas na to na wala kang matatanggap na regalo. And if you are blessed, you share your blessing too. Amen? Para po mas maranasan natin because the Lord gave His life. He is the great giver. And we are the imitator of Christ. Kung kayang magbigay ng Panginoon, tinitrain din tayo ng Panginoon na magbigay. Dapat every day should be a Christmas celebration for us. Hindi naman po material na bagay lang ang pwede mong ibigay sa kapwa mo. You can give a prayer, a love, a peace. 'Di ba? Kung alam mong iritado sa iyo yung kapatira mo, wag mo na lapitan. Gift mo na yun sa kanya. Hindi, joke lang. Wala pong ganon. Amen? Sometimes we misunderstood the gift giving. But it is not about the gift. But don't you know that Christmas is a gift giving? The Christmas and the gift giving are already tied up. Magkasama na po sila, di ba? Na pagka Christmas, it's either I will receive a gift or I will give a gift. But for Jesus, sa ginawa ng Panginoong Jesus, it is only giving, 'di ba? Hindi po tayo worthy dun sa gift na na-receive natin mula sa Panginoon, but because of His love. And tayo din po, we're giving gifts because of love. Because we care. 'Di ba po? Kaya mga kapatid, when God gave us this greatest gift, the gift that no one can afford, no one can earn, and no one but God can give. Wala pong halagang pera ang katumbas ng regalo ng ibinigay ng Panginoon sa atin. That's why, let us enjoy it. Ito po ay para sa lahat at para sa kanyang mga anak na dapat ini-enjoy natin. And just like God, Jesus, sinabi ko po kanina na giver siya, maging giver din tayo. Ng hindi lang sa material na bagay, kundi maging giver tayo dun sa eternal life na meron tayo ngayon. Ano po yung ibig kong sabihin dito? Let us share the love of Jesus. Let us go out. Let us, sa mga pamilya natin, wag tayong kakain na lang mamaya, but let us have this, kami po every year, nagpiprepare kami sa lamesa namin, and we always wait for Pastor Joe to come. Kahit na hindi pa oras ng Noche Buena, hindi kami nagdi-dinner hanggat hindi siya dumarating to break yung table with prayer. Gusto po namin may pastor. Napakasarap pong maipanalangin ng sama-sama yung pagkain, tapos sabay-sabay kayong kakain. Kaya mga kapatid, mga kabataan, it's time for you to to shine the light of Jesus that is within you. Share the love of Jesus in your home, in your family. Bago tayo kumain ngayon, let us, kahit maiksing yung purpose and reason po ng ating celebration, it is the birth of Jesus because Jesus gave His life to us dahil mahal niya tayo. And as we eat, manalangin po tayo. Maging leader tayo ng ating mga tahanan ngayong araw na ito. Dahil ang lahat ng tao naiintindihan nila, or karamihan ng tao naiintindihan nila na ang Pasko ay ang kapanganakan ng Panginoon. At least we have the same celebration this season. Kaya favorite ko po ang celebration ng Christmas eh. Kasi pag pumunta kayo sa Apo, though nire-remix na nila yung mga Christian music, ay yung mga Christmas music, pero there is still pinapupurihan ang pangalan ng Panginoong Jesus whenever you hear them. Yung mga Christmas song, ang sarap pong pakinggan, di ba? Ito lang yung time na kung saan, or yung season na kung saan nagiging united ng napapakinggan sa labas pag lumalabas ka. So na ba ako napunta? So yun po. Now when you are going to give gifts, think something. What does this person needs? I am giving the best gift ever to him, to her, or to them. Nung bago po nag-Christmas party, naging busy po kami ni Pastor John to wrap some small tokens po
para ma-appreciate yung mga tao sa paligid namin. So we think something special na it will be useful, mumurahin man, hindi man ganun kamahal, but magagamit nila sa buhay nila and magagamit nila na as remembrance, and pag nakita nila yan, maaalala nila kaming mag-asawa na naging na-appreciate namin sila sa pamamagitan ng small tokens na yon. How about yung Panginoong Jesus? Nung ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin, sa palagay niyo, iniisip niya ba na bagay to sa kanya? Kailangan niya to? Naisip ba ng Panginoong Jesus na worthy ba yung anak ko kapag pag inalay ko yung buhay ko sa kanya? Hindi po nag-isip yung Panginoon. Wala po siyang dalawang isip. It is written in the plan of God na siya ay ipapanganak, magbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga anak. Siya ay mapapako sa krus. It is already written in the Word of God and it is already prophesied, katulad po ng message natin nung nakaraang gabi sa Sambang Gabi, na ang Panginoong Jesus ay magiging tagapagligtas ng buong mundo. Hindi po yun si Superman or si Spider-Man. Yan po ang Panginoong Hesukristo, ang tunay na tagapagligtas ng mga naaapi. So, yun po, sabi po dito, yan pala yung verse ko. Number 2 po, not only Jesus is the gift, but freedom is a gift. Are you enjoying your freedom? Lahat po ba ay may nakakaranas ng kalayaan? Amen. Marami pong klase ng bondage na meron tayo. Pero unang-unang sinilusyonan ng Panginoong Hesukristo nang siya ay dumating dito sa mundo ay ang freedom from guilt. In Romans chapter 8 verse 1, sabi, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Freedom from guilt. Na kung saan ang tao hindi siya move forward kasi lagi siyang nandun sa sinisisi niya yung sarili niya, namumuhay siya sa spiritual na problema niya. Pero yung gift ng Panginoon is freedom. Freedom from, number 1, freedom from guilt. Makikita po natin yan sa Romans chapter 1 that there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. If you are in Christ Jesus, there is no condemnation. Amen? Kaya ano man po yung meron sa puso natin na hindi nakakapagbigay papuri sa Panginoon, let us pray for it. Isurrender po natin sa Panginoon. And this gift of freedom, freedom from shame. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 11, as the scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Walang anak ng Diyos ang mapapahiya. Lahat ng anak ng Diyos kailanman merong favor ang Panginoon sa inyo. Sa trabaho, sa school, kahit anuman po sa businesses na meron tayo, pag ang Panginoon ang sentro ng mga ginagawa natin at pag ang Panginoon ang napapapurihan sa mga bagay na ginagawa natin, kailanman hindi ka mapapahiya. That is the promise of God in Romans chapter 10 verse 11. Everyone will have a freedom from shame. Pangatlo, freedom from God's wrath. Before po, nung mga panahon, syempre, nagkasala ang tao, naghalit ang Panginoon. But then in 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, for God did not appoint us to suffer wrath. Ayaw ng Panginoon na mag-suffer tayo.
this death, magkaroon tayo ng freedom from death Jesus. In 2 Timothy chapter 1 verse 10, but it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed death, has brought life and immortality to light through the gospel. So you have this gospel, you have Jesus already gave his life, and there is eternal life for those who receive Jesus Christ. The only thing that you're going to sure of this time is your salvation. Totoo bang si Jesus Christ ang tinanggap natin sa ating mga puso? Totoo bang si Jesus Christ ang reason ng pagpunta natin sa church? Totoo bang si Jesus Christ ang reason kung bakit tayo naglilingkod, bakit tayo tumutugtog, bakit tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya? And that's why we have this freedom from fear of death. Wag alisin na po natin ito. Ang Panginoon po ang bahala sa atin. Malungkot man, pero kapag sure ka na ikaw ay tumanggap ng buhay na walang hanggan, magkikita-kita tayo sa finish line. Amen? Number 5 po, freedom from the curse of the law. Sabi po sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. Ito po yung isang assurance that you are already freed. Pinalaya ka ng Panginoon sa mga curses. And you know, in the Old Testament, hindi ka mapapatawad sa kasalanan mo without offering yung pinakamalinis na burnt offering, pinakamalinis na hayop. How much more sa mga panahon natin ngayon? Wala ngang may bukid sa atin, di ba? Lahat tayo nakatira sa mga sa subdivision, nakatira sa mga tahanan. Paano kaya tayo mapapatawad sa bawat kasalanan natin kung halimbawa wala tayong pang-burn offering noon? Pero hindi na inalaw ng Panginoon. Ginampanan na lahat ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng bagay na yan for us to enjoy our life being with Him. In verse, pang-anim po, another freedom from the bondage of sin. Ang sarap maging malaya mula sa kasalanan. In Romans chapter 6 verse 14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Amen. And this grace is from Jesus Christ alone na dapat ini-enjoy po natin, and freedom from legalism. It is, sabi po sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by yoke of slavery. Mga kapatid, palayain na natin yung mga sarili natin sa iba't ibang klaseng pamahiin. Yan po ay isang paraan ng legalism na kung saan, sabi ng mga ninuno ko, kung saan ako, ano ba yung sagrado, yung mga ganong salita nila na kapag maraming pamahiin po ang umiikot, naririnig natin. Let us check our life. Baka may time pa rin tayong ganon. May time pa rin tayong paglalagay ka ng bawang sa labas ng pintuan para hindi ka pasukin ng aswang. Sa pagdating ng New Year, magpapaputok ka ng magpapaputok kasi pampalayas daw ng masamang espiritu, ng kamalasan. Ang lahat po ng bagay ay nasa kamay na ng Panginoon. Huwag na po tayong mag-doubt that the Lord can change, and He already transforms our lives. Tayo na lang po minsan yung nagpapahirap sa mga sarili natin because we keeps on turning back doon sa old ways na iminulat sa atin ng ating mga ninuno. But hey, Christians, wake up. Ito po yung time for us to enjoy the freedom, the gift of freedom that comes from the Lord. In Colossians chapter 1, verse 13, sabi po dyan, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. And that is, again, Jesus Christ. We have this freedom from
Satan's dominion. Wala ka na sa kamay ni Satanas. Kaya you have to be be free. Enjoy that freedom. Na wag na tayong maging tuta, wag na tayong maging sunod-sunuran kay Satanas. Kasi mas masaya nga naman na i-enjoy mo yung buhay makamundo. Mas masaya nga naman, mas maraming masayang bagay na idinudulot yung paligid natin. 'Di ba? Pero, ano ba yung tactics ni Satan? Nung kanyang tinukso sa Eva at Adan, ano yung sabi niya? Hindi mo ba nakikita na napakasarap ng prutas na ito? Lahat po ng mga tactics ni Satan is puro maganda. Lahat pleasant, lahat masaya sa ating mga mata. Kaya wag po tayong alipin muli kay Satanas. Kasi sayang naman yung binigay ng Panginoong Jesus na gift of freedom sa atin kung babalik ulit tayo doon sa kalagayan na yon. Amen? Another freedom to approach God. Anak ka ng Diyos, malaya kang lumapit sa Panginoong Jesus. Nasasaktan ka, na-offend ka, inaway ka ng kahit sino. Lumapit ka sa Panginoon. In Hebrews chapter 10 verse 19, therefore, brothers and sisters, since we have this confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, you have this assurance that and confidence dapat ng mga anak ng Diyos na mag-enter sa holy place because Jesus already shed His blood on the cross. Amen? Next freedom to relate to God as His child and His heir. Huwag na tayong mamuhay dun po sa bagay na ayaw ng Panginoon sa atin. In Galatians chapter 4 verse 7, so you are no longer a slave, but God's child, and since you are His child, God has made you also an heir. Huwag na po tayong padadala sa mundong ito na magpapatali pa tayo sa pera. Inuubos natin yung lakas, yung oras, halos wala ka ng time sa ministry para kumita ng pera. Hindi po yun ang nais ng Panginoon. Ang nais po ng Panginoon ay maging tagapagmanat niya tayo. Kaya hayaan niyo po na mag-flow yung blessing sa atin. At hayaan po natin na ang Panginoong Jesus ang mag-glorify sa bawat income. Ang Panginoong Jesus po ang mapagsilbihan ng mga biyaya na meron tayo, talents man ito, kayamanan man ito, business man ito, ang Panginoon lamang po nawa ang mag-glorify sa ating buhay. Another, freedom to enjoy everything, every spiritual blessing. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Kaya nawa mga kapatid, I know those who are used, yung mga ginagamit ng Panginoong Jesus, or ang mga ginagamit ng mga kabataan, mga kananayan sa iba't ibang larangan ng ministry na meron tayo dito sa ating iglesia, it is spiritual blessings from Jesus na nawa ginagamit natin para sa ministry niya. Nawa hindi tayo nagbibilang na ako na naman magluluto, ako na naman tutugtog, lagi na lang ako. Ay pasalamat ka ikaw, 'di ba? Mas mahirap naman kapag hindi ka na tumutugtog. Mas mahirap naman kapag hindi ka na ginagamit sa loob ng church. Sino pong gusto magpagamit sa loob ng iglesia? Amen! Alam niyo po, lahat tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Hindi lamang po tayo pinadala, tinawag ng Panginoong Jesus dito para maging tagabutas ng mga upuan. Tinawag po ang bawat isa kasi meron pong nais ipagawa ang Panginoon. Simpleng, alam mo ba kapatid, kapag sa pamilya nyo wala kang lakas ng, or sa, kung halimbawa sa palagay mo sa church wala kang ginagawa, punta ka sa family mo. Simpleng bagay na, alam mo, mahal ka ng Panginoong Jesus, namatay ang Panginoong Jesus para sa'yo, you share the Word of God na tinatanggap mo dito. That's a great ministry kapag ikaw ginamit pag ikaw nakapagpatanggap ng tao. Pag tinanggap ng isang tao ang Panginoong Jesus, malaking ministry po yun para sa Panginoon dahil isang soul na naman ang maliligtas at maglilingkod sa Panginoon. Another freedom to pray. Sino po dito yung nag-i-enjoy mag-pray?
Amen. Ito po ang ating hininga bilang mga Kristiyano. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition and with thanksgiving present your requests to God." Naghihintay po ang Panginoong Hesus ng dalangin ng bawat isa. Kaya galaw-galaw. Let's open our hearts, our mouth. Gusto mong pagpalain but you're not praying. Gusto mong magamit sa ministry but you're not requesting it to God. Gusto mong maayos yung pamilya nyo pero hindi mo pinagpipray yung pamilya nyo. Alam ng Panginoon ang puso ng bawat isa pero nais ng Panginoon ang request ng bawat isa. Kasi maganda po yung relationship na may back and forth communication, di ba? Katulad sa magkasintahan. Nung kami po ni Pastor Jappy, dahil bawal sa Bible School ang mag-girlfriend at mag-boyfriend, meron po kaming diary nung kami nag-uusap. Ganon po namin, ganon namin binibigyan ng time, yung communication. Kasi we want to build our love. So, communication is the key if you want to have a perfect relationships. Diba? Meron po bang magkasintahan na hindi nag-uusap? Na pag magkasama lang, pagdating sa bahay, dun chat ng chat? Diba? Mas masarap na naririnig ng kasintahan mo, naririnig ng mga magulang mo yung request mo. Mas masarap na naririnig mo yung mga magulang mo na nagre-request sa'yo. Sino po dito yung nag-i-enjoy ng mag-chat? Nasa taas ka lang, Mami. Sa school, kailangan ko ng illustration board. I-chat mo pa. Diba? Let's build our communication to our Father. Kung paano natin binibuild yung relationship natin sa mga partner natin, sa mga friends and best friends natin, sa mga magulang natin, ganun din sa Panginoon. Mas lalo sa Panginoon. Mas kailangan natin ang Panginoon. And when you pray to God, for sure, there is always answer. And let us be ready dun sa answer din ng Panginoon na ibibigay sa atin. Amen? Another freedom. Freedom to love others. That's why kahit sa hindi na magandang paraan minsan, you have to love because you are called to love others. In 1 John chapter 4 verse 7, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God." Amen? Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, kaibig-ibig po ba? Can you say, "I love you" with the love of the Lord? Amen. Let's enjoy the love of God. The love is the greatest gift of all, sabi nga sa awitin. And then next, freedom. Freedom to live out God's purposes in your life. Labas natin kung ano yung nakikita nating purpose ng Panginoon sa buhay natin. Kung halimbawa ang purpose natin is to play guitar, to play drums. Let's use it to glorify our God. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Tinawag ka ng Panginoon, you have some important thing to do in His ministry. Kaya yung mga marunong kumanta, marunong tumugtog, marunong sumayaw, gamitin natin yan para sa Panginoon. Amen? Kasi po when you use that for the Lord, that is, kumbaga pinalaya mo yung talent na meron ka eh. 'Di ba? Ginagamit mo siya para sa ministry. Kaya mga kapatid, kung kayo man po ay pinanghihinaan sa inyong mga ministry right now, minsan dahil routine na lang, dahil you are scheduled na lang, kaya kayo umaawit, tumutugtog, kaya kayo pumupunta sa church, alisin po natin yon. The reason why the Lord gave you those talent because He has a purpose. At yun po ang mangibabaw sa buhay natin, the purpose of God. Kasi sabi po sa verse na to, God prepared in advance for us to do. Bago ka patawagin ng Panginoong Jesus, meron na siyang hinanda para sa'yo. He already prepared yourself to be used for His ministry. Another freedom po. Wait lang po .
last freedom na tatanggapin po natin. Yan, freedom to enter the gates of heaven. Can I hear an amen? Are you excited to enter the gates of heaven? Amen. May time schedule po na ni-ready ang Panginoon to meet Him again face to face. In John chapter 14 verse 2 to 3, sabi po dyan, "My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you." That's the reason why our Jesus Christ ascended to heaven, because He prepared a room for us. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Yan po ang nais ng Panginoon. He wants us to be where He is. Kaya maging excited po tayo lagi sa ating pagpunta sa church, sa ating pagsamba, sa ating pananalangin, sa lahat ng gawain ng Panginoon. Kasi lahat ng ginawa ng Panginoon ay para sa atin. Lahat ng ginawa ng Panginoon sa krus, lahat ng celebration ng Christmas, ang pagkaanak niya, ang pagkaanak niya dito sa bansa, ano ba? Tama ba yung word ko? Ang pagkapanganak ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo ay para sa atin. For our conclusion po, as we celebrate Christmas, we may not forget the real reason for this season. And that is Jesus Christ. Jesus Christ is the gift for our freedom. Ngayon po sa ating pag-awit ng awitin na salamat, kaiawitin po natin to ng buong buo sa ating mga puso. Ito po yung oras para awitan mo yung Panginoon. Whenever you pray, whenever you sing to the Lord, katumbas po yan ng 3 beses na panalangin. Kaya as we sing, ito po yung opportunity for us to be united in one song, to sing for Jesus Christ who gave all the freedoms that we need. Wala na po tayong hahanapin pa. Kaya this morning, mga kapatid, inaanyayahan ko po ang bawat isa that as we sing this song to the Lord, let's sing it with our whole heart, with our mind, na i-offer natin ang ating pasasalamat sa ating Panginoong Jesus ng sama-sama ngayong umaga. Walang ibang mapapurihan, walang ibang mapasalamatan, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Amen? Tayo po lahat ay umawit. Awitan po natin ang ating Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko
puso ko iyong sinisiyasat. Puso ko iyong sinisiyasat. Salamat, Panginoon, sa pagsisiyasat mo sa aming mga puso, Panginoon. Buhay ko Sa iyong mga kamay, Panginoon, wala kaming maitatago, O Diyos. Batid mo lahat, Panginoon, na meron kaming kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman lahat ng iyong ginagawa. ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababalik. Come on, kapatid. Sigaw mo ang salamat. Pasasalamat mo sa Panginoon ngayong umaga. Kilala mo ako, ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Awitin po natin ito ng walang mga musical instruments. Awitin natin to ng galing sa ating puso. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa, kapatid, isigaw mo ang iyong pasasalamat sa Panginoon. Walang ibang dapat pasalamatan sa buhay natin kundi ang Panginoong Jesus lamang. Walang ibang Diyos ang nakakakilala sa atin kundi ang Panginoong Jesus lamang. Walang bagay ang lingid, walang bagay ang maitatago sa Diyos na buhay na meron tayo. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ama, narinig niyo po ang boses ng iyong mga anak. That is the prayer of our hearts this morning, Father God. The true thanksgiving from our heart, Father God, from our minds, Father God, from our mouth, Panginoon, ay narinig mo ngayong umaga, Panginoon. Walang ibang bagay, walang ibang Diyos, walang ibang kaibigan, kapamilya, Panginoon, ang nakababatid, nakakakilala sa amin sa pinakailalim ng aming mga buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya, Lord,
Sa buhay namin ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil hindi mo kami hinayaan, Panginoon, na maging alipin ni Satanas. Hindi mo kami hinayaan upang kami po, Lord, ay patuloy na sumunod sa naisin ng mundong ito. Hindi niyo po kami hinayaan, Panginoon, na magkaroon ng takot sa kamatayan, Panginoon. Hindi niyo po kami hinayaan, Panginoon, na mawala ng kabuluhan ang aming pamumuhay bilang mga tinawag mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buong taon na ibinigay niyo po sa amin, na nakasama namin kayo sa lahat ng pangangailangan, Panginoon, na meron kami, ikaw, Lord, ang nagsupply nito. Salamat, Panginoon, sa kasapatan na magbiyaya mo sa aming mga buhay. Sa pamamagitan ng biyaya mo, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, ay magsa-celebrate, Panginoon, ng katagumpayan, Panginoon, sa aming buhay throughout the 2023, Father God. You have been faithful. You have been able, Father God. We receive a lot of favors, Panginoon. Favor after favor, Panginoon, ang naranasan namin, Panginoon. Breakthroughs after breakthroughs, Panginoon. Dahil kung hindi po doon, Lord, wala po kami sa kalagayang ito, Panginoon. Wala kami sa kalagayan na naglilingkod pa rin kami sa iyo, Panginoon. Everything is a manifestation of your love, of your faithfulness, O God, in our lives. Kaya salamat, Panginoon, ang lahat po ng pasasalamat, ang sa lahat po ng kapurihan, Panginoon, kadakilaan, ay ibinabalik lamang po namin sa iyong pangalan. Walang ibang pangalan lang dapat maitaas sa aming mga buhay, kundi si Jesucristo. Si Jesucristo na nagpalaya sa amin. Si Jesucristo na nagpalaya sa amin sa kamay ng mundong ito, sa kamay ni Satanas, O Diyos. Sa kamay, Panginoon, ng kahirapan, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kaming mabuhay na malaya, O God. Give us the true enjoyment of freedom, Father God. The gift has been given to us, Panginoon. All we have to do is to enjoy it, O Lord. That's why, Lord, help us not to live na malayo sa iyo, Panginoon. Help us not to live, Father God, away from you. Help us not to live with this stubborn heart, Panginoon. But sa bawat oras ng aming mga buhay, ma-acknowledge namin that we are nothing apart from you, O God. This life, this freedom na inalay mo sa amin is nothing without you, Jesus. That's why we love you, Father God. We want only to proclaim that Jesus is the Christ in our lives. In spite of the hardships, in spite of the problems, Panginoon, na nararanasan namin, you're always showing us how you answer us, Panginoon. And you answer in amazing way. You give the answer to our praising in amazing way, Panginoon, because you are God. Ikaw ang Diyos na kamangha-mangha sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Nararapat lamang pong ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat, Panginoon. Ang lahat ng kadakilaan ay sa iyong pangalan lamang, O Diyos. Come on, church, let us shout all together the name of Jesus. Let us shout all together the name of Jesus. Let's hear it. Come on, church, Jesus! Yes, Jesus, we thank you, Father God. All the glory, praises into your name alone. In Jesus' name we pray. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. So, ayun po, before we proceed to our tithes and offering po, I just want to share po sa Luke chapter 6, verse 38. Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So, ayun po, diba meron po tayong kasabihan na wag mong gawin sa iba, ayaw mong gawin sa'yo. Dito naman po is gawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin din nila sa'yo. So, from the blessings po na natatanggap natin from the Lord is, we share it to other people po, especially if it's overflowing to us.
Kasi syempre po, paano pa tayo i-bless ng Panginoon kung umaapaw na sa atin, di ba? We should learn to share it to others, especially po dun sa mga in need at sa mga kailangan talaga yung blessing na meron tayo. So, ayun po, let's pray. Yes, Lord Jesus, we thank you, Lord, for giving us the blessing every day, O Lord, na especially the life you give us to us, O Lord. And thank you for the blessing, O Lord, na binibigay mo sa amin, yung buhay mo na inalay mo para sa amin, O Lord. And we thank you, O Lord, for being the reason why we celebrate Christmas, O Lord. And we're sorry, O Lord, for the sins that we're doing every day, sa mga sinful things na ginagawa namin, even the smallest things, O Lord. And help us to have a cheerful giver heart, O Lord, na mag-bless sa iba at ibahagi sa iba yung blessing na binibigay mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Kukulang sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala lang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala lang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Praise God. Amen, amen. Alright, so for our announcement po, later on we will be having our church Christmas Eve service. So at 6 o'clock po, sabay-sabay po tayo dito before po mag-Christmas. Then what else? Open na po yung Learn How to Preach with Pastor Ruel. If you wanna join us, pwede po tayo magpalista with Pastor Ruel. And then para po makakasama po tayo starting this December via Zoom po ito. And we acknowledge po the presence of our brothers and sisters, mag-asawa pong Salvador, Catherine and Junjun. Praise God sa buhay ninyo at kayo ay naharating. Sila po ay kapatid ni Pastor Ari, si Irene, and asawa po niya si June. Alright, praise God. Sige po, ano pa po ba? Meron pa po tayong New Year's Eve service. It will gonna be on December 31st. So join us also. That's 6 o'clock po ng gabi. Sama-sama po tayo dito bago po yung New Year. Alright? What else? Last wala. Ayan eh. Later on. So let's call on our Pastor Joe po for our closing and prayer. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Such a wonderful message ng Lord, no? So, very powerful yung ating mga message this Sunday. So, iba talaga pag kumikilos ang Holy Spirit. Amen? Tayo po tumayong lahat. I would like to pray para sa family natin since na, again, tinatanggap natin yung gift na ito sa Panginoon, especially yung gift of healing. So, marami po sa atin this month of December, especially sa family ng church na may mga sakit. So, I want you to pray with me. So, let's bow our head.
Heavenly Father, again, salamat Panginoon sa buhay ng mga kapatiran at sa iyong mga salita, Panginoon, na aming narinig ngayon. Tunay nga at tapat, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Especially, Father God, sa gift na ito, a gift of freedom. Especially, Lord, sa mga family namin, Panginoon, na dumaranas ng karamdaman. We pray, O God, yung a gift of healing, O God, sa every family ng church na ito at sa mga taong tumatawag sa iyong banal na pangalan. Lord, nawa, pagsapit, Panginoon, ng oras at paghihiwalay, Panginoon, ng 25 to 26, Father God, tinanggap namin ang kagalingan sa aming pamilya. Lord, alam po namin na ang bawat isa ay dumaranas ng mga pagsubok, especially right now, O God. It's a very special occasion, Lord, na kami ay magsasama-samang at magsasalo-salong kakain sa hapagkainan upang ikaw ay pasalamatan. Dalangin ko, Panginoon, as humble servant, bigyan mo ng kalakasan ang aming pamilya. Bigyan mo, Panginoon, ng kagalingan, Lord, ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang aming mga magulang, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapitbahay, Lord, na walang kakayanang tumawag sa iyo. Dumadalain kami sa iyo, Panginoon, na may kababaang loob. Inilalapit namin sa iyo ito, Diyos. Nawa, Lord, sa Paskong ito, ay maranasan namin ang iyong pagpapala. Ang kagalingan sa iyo lamang namin matatagpuan. Lord, salamat po sa pagdilig mo sa aming mga dalangin. I pray, Father God, na sa mga oras na ito ay tinanggap namin ang kagalingan na sa iyo lamang namin matatagpuan. Salamat, Panginoon, sa mga salitang iyong ibinahagi sa bawat isa, sa katapatan, Panginoon, ng iyong mga salita. At sa mga taong nakinig ngayon, abutin mo po sila, Panginoon, ng iyong pagpapala. Kung kami man, Panginoon, ay nagkulang, dahil sa iyong pag-ibig, ang lahat ay nagsigaling. Dahil sa iyong pagmamahal, ang pagtsatsaga, Panginoon, ay patuloy na dumadaloy sa bawat pamilyang nandito ngayon at ganun din, Panginoon, sa mga nanonood. Salamat, O Diyos, sa makapangyarihang salitang aming tinanggap sa iyo ngayon. Tunay nga at tapat ang iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa freedom na ito. Sa freedom ng kagalingan, sa freedom ng pinansyal, sa freedom, Panginoon, ng pagmamahalan, at higit sa lahat, sa freedom, Panginoon, na kaya namin magpahayag ng may kalayaan kahit saan dako man ng mundo kami makapunta at makarating. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw na ito at sa mga susunod pang mga panahon at sa bawat program ng church na ito. Lord, alam mo ang dalangin ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, ano ang laman ng kanilang mga puso. Dalangin ko, Lord, O Diyos, na marinig mo po ito sa iyong kaharian. Tanggapin po ito, Panginoon, nawa, ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway lubusan kayong gayong banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang wala kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. So may nawa kapayapaan at kagandahan loob ng ating Panginoon in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise be to God. Sabay-sabay po nating babanggitin
ang ating mabuting Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo at sa akin hanggang sa muli nating pagtitipon. Siya rin ang sasalubong sa iyo ng mabubuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalain ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom! Shalom!